Ilang reps ba dapat ang gagawin sa bawat set? Panoorin mo ito. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds. Hello kila Shaira May Beronilla at Nico Palma. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again. Madalas, sa bawat set na ginagawa natin, sa isang exercise, ay gumagawa tayo ng 10 to 12 reps. Pero habang patagal ka ng patagal sa pagbubuhat, nag-iiba rin ang mga bilang na yan. Magbabago dahil magbabago din ang mga bigat na bubuhatin mo. Kung ano-anong mga bilang na yan, depende sa tao. Kung ikaw ay baguhan, intermediate, o advanced. Drop dead now of a fucking blood clot, yeah, one shot. Kung ikaw ay baguhan pa lamang sa pag-workout, mamalagi ka muna sa 3 sets at 10 to 12 reps. Dahil sa stage na ito, dapat mas bigyan mo ng pansin ang paggawa ng proper form sa mga exercises. Napakarami niyan. Paglipas ng 2 hanggang 3 buwan, maaari mo nang subukan ang mga heavyweights at lightweights. Sa pagpapalaki kasi ng katawan o sa pagbubuhat, ang pakay natin dito ay ang magkaroon tayo ng muscle tissue damage. At makukuha natin ang muscle tissue damage na ito sa pamamagitan ng pagbubuhat ng heavy o di kaya ay lightweight. At dahil nalagpasan mo na yung pagiging beginner, mabibilang ka na ngayon sa mga intermediate level, kung saan medyo mas mahirap na ang mga exercises ang gagawin mo. Dahil dyan, maaari mo nang gawin yung pagbubuhat ng heavy o di kaya ay lightweight. Bakit ba natin kailangan magbuhat ng heavy? Ito ay upang madagdagan ang ating lakas sa paglipas ng panahon. Lumalakas din naman tayo sa mga bigat na light at moderate. Pero iba pa rin kapag heavy ang bubuhatin mo. Sa heavyweights, may tinatawag na 1 RM o 1 rep max. Ibig sabihin nito, ito yung isang rep lang ang gagawin mo pero sa pinakamabigat na weights. Kadalasan ang gumagawa nito ay mga weightlifter. Pero ginagawa rin naman ito ng mga bodybuilder. Subalit, hindi naman kinakailangan kung ayaw mong gawin. Pero sa ating mga bodybuilder, kapag sinabing heavy, ito ay nasa pagitan ng 3 to 8 reps. Pero hindi ibig sabihin yan ay kapag 5 reps lang yung nagawa mo, halimbawa, ay maituturing ng heavy yung binuhat mo. Ito ay dapat kung saan mata-challenge yung muscle mo sa kaunting bilang na yan. Pero kung easy lang sa'yo ang bilang na yan, dahil hindi mo naman sinagad ang lakas mo dito, ibig sabihin, hindi heavy ang binuhat mo. Para sa akin, sapat na ang 3 sets na heavy sa bawat exercise at magpahinga rin ng 2 hanggang 3 minuto sa bawat pagtatapos ng set. Hindi lang sa pamamagitan ng pagbubuhat ng heavy tayo maaaring magkaroon ng muscle tissue damage, kundi maging sa lightweight ay pwede rin. Pero syempre, dahil magaan na weights lang ang gagawin mo dito, huwag mong gawin dito ang pabara-barang galawan. Sa halip, gawin ang proper form. Nakalakip ang mas kontrolado na paggalaw. Sa pamamagitan nito, mas masisira ang ating muscle tissue. Dahilan upang mas malaki ang tsansa ng pagtubo ng panibagong muscle. Dito sa lightweight, nasa 15 hanggang 20 reps ang ideal na gawin kada set. Muli, sa mga bilang na yan, dapat ay nasa-challenge pa rin ang ating muscle. O yun bang mararamdaman mo yung until failure sa huling rep? That's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. Parehong effective ang low reps kung saan mas mabigat ang bubuhatin mo dito, at maging ang high reps
kung saan hindi kabigatan ng weights ang gagawin. Pero minsan, hiyangan din yan dahil may mga tao na mas mabilis lumaki ang kanilang muscle kapag heavy ang binubuhat kesa sa lightweight. At yung iba naman ay kabaligtaran nito. Maaari niyong gawin ang isang buwan na puro low reps kung saan 3 to 8 reps lamang kada set. At pagkatapos, sa susunod na buwan ay puro high reps naman ang gagawin na 15 to 20 reps. Ang ganitong technique ay maganda upang maiwasan natin ang plateau o yung pananawa sa pagbubuhat. Pwede mo rin pagsamahin ang high reps at low reps sa bawat session mo sa gym. Halimbawa, sa barbell bench press, kung 4 sets ang gagawin mo dito, yung first at second set ay low reps, at third at fourth set naman ay high reps. Ito ay kadalasang ginagawa ng mga advanced lifters o yung mga taon na ang binilang sa pag-workout. Sa ating recap, ano man ang gawin nyo, low reps o high reps man yan, ang pinakamahalaga ay nagagawa nyo ito ng tama at kontrolado sa paggalaw upang maramdaman nyo yung muscle pump at muscle soreness. Dahil kung hindi nyo maramdaman ang dalawang yan, mawawalang kabuluhan ang inyong ginagawang pagbubuhat. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan nyo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless. Cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you can